Proverbs chapter 1 verse 7. Well, kaning lesson continuation ni siya atong Domingo. Itong last Sunday nga atong gihisgutan. Giyangyo kamo sa pagpanindog isip pagrespeto sa pulong sa Dios. Proverbs chapter 1 verse 7. Okay, ganyo nakita si Iman. Okay, so isa lamang ni ka verse, isa lamang ni ka passage atong dunganon sa pagbasa. Okay, Proverbs chapter 1 verse 7, read. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Magampo ta. Amahan namong langit nun, Dios nga laming gamhanan, Lord, gidayi kinamo, gipasalamatan, nahintak na sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa kaayo nimo sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa pag-uban nimo sa tibuok gabi sa among pagkatulog. Salamat Lord nga gipamata pa mi nimo nining adlaw. Salamat for this another day nga gihatag nimo sa matag usa nga kami makasimba sa espiritu ug kamatuoran. We pray nga ikaw may magabless gamit ako Amahan. Sa pagpasabot sa imong pulong Amahan, I acknowledge Ginoo nga I am empty Ginoo atubangan diha kanimo busa Lord. Gihangyon ako ang imong tabang, grasya ug kaluoy, labi na Ginoo ang kaalam ug giya sa balang espiritu Ginoo sa pagpasabot sa imong pulong Amahan nga maabot sa imong katawhan, mo penetrate silang kasing-kasing hunahuna Ginoo. Busa Lord, unas tanan, pasayloha mi sa imong masala nga nabuhat nga ikaw Ginoo wala malipay. Ug asimi pinagi sa imong bililhon nga dugo nga giulak nimo ngadto sa cross tabangyang matag-usa. We pray Ginoo this morning, claim na mo ang akong kadaugan diha lamang sa imong ngalan. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Magkapanglingkod. Well, kaning lesson which is continuation ni siya last Sunday nga atong gisgutan mahitungod sa the fear of the Lord. Well, katong last Sunday, introduction pa to. And then karon ta manita karon sa una nga punto. Okay, so as a review lang in Proverbs chapter 13 verse 8 ingon diri ang pagkahadlok kang Jehova mao ay pagdumot sa dautan, ang pagkagarbuzo ug pagkamapahitason ug ang dautan nga dalan ug ang mabinatlit-aron nga bakba mao ay akong ginadumtan. So the fear both pasabot aduna kay pagrespeto, no? Pagrespeto diha sa Dios. Kay mulang tawon kung nahadlok ka sa imong agalon, may respeto ka. Amen. So kaning pagsimba nato sa adlawng Domingo, pagpakita kini, pagpaila kini nga kita nahadlok ning respeto diha sa Dios. Amen. Now, anita karon sa una nga punto. Okay, anita karon sa una nga punto. Unsa ba ang pagkahadlok sa Dios? Okay? Unsa ba ang pagkahadlok sa Dios? Well, unsa may description sa Biblia mahitungod sa pagkahadlok sa Dios? Well, sumala sa passage nga ito ang gibasa in Proverbs chapter 1 verse 7, gingon diha, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So unsa ang fools, unsa ang tawo nga buang-buang, mo baliwala, okay? Mo reject sa kahibalo. But the fear of the Lord mao ni kini sinugdanan sa kahibalo. Okay, now letter A, the fear of the Lord, it is the beginning of wisdom. Okay, the fear of the Lord, it is the beginning of wisdom. Well, gipasabot ni atong Thursday ni Pastor Toper mahitungod sa pagkahadlok sa Ginoo nga mao kini ang sinugdanan sa wisdom or kaalam. Unsay buot pasabot anang wisdom, which is the ability to think and act using knowledge, experience, and understanding, common sense, and insight. So sa sayon nga pagsabot, which is knowledge og understanding giput into action, maunay gitawag og wisdom. Amen? So kung kahibalo lang ka, nakay pagpanabot, pero wala nimo giput into action, dili gina matawag og wisdom. Like for example, naisagbot diha. No? Naisagbot. Nya kabalo ka nga siyempre hugaw na, dili na pwede diri. So imo lang wala nimo gipunit. So dili to na matawag og wisdom. Kabalo ka nga hugaw na, imong gipunit, gilabay nimo, and that is wisdom. Giput into action. Okay? Now,
Sa Biblia, kimulang tawon, which is ang makuha na to diha sa Biblia, scriptural knowledge. Amen? So this is because true spiritual knowledge is only granted to those who fear the Lord. Amen? In Proverbs chapter 9 verse 9, give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Amen? Ang tao nga adunay wisdom, manggialamon, kung imo nang isultian, maminaw na. Maminaw. Magkat-on. Amen? Teach a just man, and he will increase in learning. Now, the fruit of wisdom is Christ-likeness. Yeah? Peace, humility, and love. And the root of it is faith in Christ as manifested wisdom of God. Amen? So, ang tao nga luwas, maunay adunay kaalam. No? Kung wala pa ka nakaangkon karon, wala pa ka nakadawat ni Kristo Jesus, I hope nga madawatan nimo si Kristo Jesus sulod sa imuhang kasing-kasing. Kay diha nagsugod ang wisdom. No? Now, ang manggialamon nga tawo, wise na sa iyang mga desisyon. Amen? Wise na siyang mga desisyon. Dili na patakag desisyon nga maguna-una daan ba? No nga, kung ako kaning buhaton, maalaot akong kinabuhi. Dili manig mao'y kabubuton sa Ginoo. Amen? Wise na siyang mga desisyon. Dayon, kabalo mo handle og problema. Amen? Napa mo diha? Kabalo mo handle og problema. Kung naay dili pinagsinabtanay, kung ang tao nga manggialamon, well, Brad, ayaw lang ana, Brad, kay dili na maayo. Amen? Kabalo mo handle og problema. And then, makakontrol sa kaugalingon. Sibot pasabot na, Brad. Well, like for example, ino na niya, when we talk about utang, wala mag-exempted nato ni no, di ba? Bisan kami gay, naamagin na. Okay, now, kung kabalota, kung natay wisdom, ang tao nga manggialamon, makakontrolar na siyang kaugalingon. Maguna-una siya nga kung buhaton, kung kuha ko ni ini, which is lapas naman sa capacity sa ako ang income, dili na lang siguro, kay maglisod na po ko. Huh? Kay kung ako ning kuhaon ko, nindot ra ba, pero di naman yun gusto sa Ginoo, okay, maglapas naman yun sa income na mo matagadlaw. So ayaw na lang. Kaya ang tao nga manggialamon, unsa man, makakontrol sa kaugalingon. In fact, yung mga taon sa Biblia, ang full nga tao, ang buang nga tao, ang description sa Biblia, spended it up. Sige gasto. Dili ka pugong. Amen? Nawa mo diha? So, mauna ang mga tao nga manggi, alam mo now, in Proverbs chapter 9, verse 10, well, daghang mga description sa Biblia, may tungod sa wisdom, nga mao kini ang sinugdanan, ang fear of the Lord, mao kini ang sinugdanan sa wisdom. Okay, now, Proverbs chapter 9, verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. In Proverbs 15, verse 33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom. In Job chapter 28, verse 28, and unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Now, unsa ba ang pagkahadlok sa Dios? Una, it is the beginning of wisdom. Nagsugod na sa diha nga gidawat nimo si Kristo Jesus sulod sa imuhang kasing-kasing. Amen? Now, number 2, letter B, it motivates people to holiness. Ang pagkahadlok sa Dios, ang Kristohanon nga adunay kahadlok sa Dios, naningkamot na sa pagkinabuhing balaan. Amen? Naningkamot na sa pagkinabuhing balaan. Kay bisan tuod, walay na kakita nga tawo, walay na kakita nga si pastor man, wala na kakita, pero tungod sa pagkahadlok na to diha sa Dios, we try by the grace of God nga magkinabuhing balaan. Amen? Now, in Proverbs chapter 3 verse 7, sige ngun diha, be not wise in thy own eyes, fear the Lord and depart from evil. Sabot muli kay sa pagpakasala. Amen?
Now, kung adunay tay kahadlok sa Dios, inunani. Kabalo ka nga sayop, dili ka ana. Amen. Dili ka ana, ayaw ni ana. Dili ko ani kay narabay Dios kalantaw. Narabay Dios kalantaw. Dili ko ani. Likayan ako ni. No? In Proverbs 16 verse 6, by mercy and truth iniquity is purged, and by the fear of the Lord man depart from evil. Oh, kung tinuod ka nga nahadlok diha sa Dios, kung tinuod ta nga adunay pagrespeto diha sa Dios, muli kay tos pagpakasula. Amen? Why? Because it motivates people to holiness. Okay, now, kani, if you're struggling with sin, okay, examine your attitude towards heaven. Huwag kung makasala ka or makasala ta, okay lang siguro, no? Okay na lang. Wala na ba? Murag di na ta makonsensya. Now, nahadlok ka ba sa Dios? O ka na nga kahadlok, makapahimuot ba na sa Ginoo? Or bisan kung walay tawo nga nagtanaw. Amen? Bisan kung walay tawo nga nagtanaw. Ang tinuod nga naay kahadlok sa Dios, mubuhat na bisan tuod walay galantaw. Amen? Bisan tuod walay galantaw. Nga ako ning tarungon, ayuhon ko ni pagtrabaho kay bisag wala si pastor wala galantaw. Ginoo bitaw akong giuna ani. Amen. Pero kung nag-struggle ta, no? Pangutan ang imong kaugalingon. Kung tinuod ba ta nga nay kahadlok diha sa Dios, it motivates people to holiness. Unsa man, number 1, pag-alagad sa Dios nga uban ang pagkahadlok. In Psalm chapter 2 verse 11, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Buot pasabot, pag-alagad nga matinud-anon bisan walay tawong naglantaw. And then number 2, walketh in His ways. Iyon ang Biblia in Psalm 128 verse 1, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Now, kung mga tawon sa passage sa Biblia, kinsa ra man day bulahan? Kinsa ra may Kristohanon nga bulahan kung adunay kahadlok diha sa Dios ug gasunod sa pulong sa Ginoo? Kinsa ra man di ay kita ra gihapon. Amen. Kita ra man gihapon. Kita ra gyapon makabenepisyo ba? Blessed is everyone that feareth the Lord, kung adunay tay kahadlok diha sa Dios, that walketh in His ways. Amen. Nagsunod sa kabubuton sa Dios. Okay, number 3, give audience or listen to preaching of God's word. Amen? So kaning pagpaminaw nato diha sa pulong sa Ginoo, pagpakita ni nga kita nahadlok diha or may respeto ta diha sa Ginoo. Amen? Now, try to imagine kung naay gasulti diri niya imurang gikitulog-tulugan. Pagpakita ba na nga may respeto ta? No. Pero kaning pagpaminaw nato sa pulong sa Ginoo, pagpakita kini nga nahadlok ta diha sa Dios. Amen? Now, ingon ang Biblia, in Acts chapter 13 verse 16, then Paul stood up and beckoning with his hand said, men of Israel, and ye that fear God, give audience. Well, giingnan ni Paul ug ni Barnabas sa diha nga naabot sila sa Antioch, giingnan niya ang mga tawo. Sa diha nga gasulti siya, gawali si Paul. Then Paul stood up and beckoning with his hand said, men of Israel, and ye that fear God, give audience. So kadtong nahadlok sa Dios, katong adunay pagkahadlok sa Ginoo, paminaw. Amen, paminaw. Dili ayaw katulog. No? Ayaw katulog. Sumuhatag og pagtagad sa pulong sa Dios. And then letter C, unsa ba ang pagkahadlok sa Dios? Letter C, it prolongs life. Amen? It prolongs life. Nalantaw na to ang description sa Biblia, may tungod niya na. Safety ang kinabuhi nga anaa sa Dios. Amen?
Ikaw ron gagawna nga boring ang kinabuhi nga naa si Ginoo, boring ang kinabuhing Kristohanon, ikaw ra gagawna ni ana. Safety, malipayon ang kinabuhi nga anaa diha sa Dios uban ang pagkahadlok sa Ginoo. Now, kung imong lantawon karon atong panamina ng mga Kristohanon nga nangawala na sa pag-alagad sa Ginoo, unsay nahitabo sa kinabuhi? Balik lang gihapon sa kinabuhi kaniadto. Unsa na may nahitabo? Kung sangyawan nimo, kung Bible studyhan, wa na managan na. Managan. Kaya naman, wala na sa kabubuton sa Ginoo. Wa na kahadlok diha sa Dios. Amen? So, adunay kahadlok diha sa Dios in Proverbs chapter 10 verse 27. Unsa gingon sa Biblia? The fear of the Lord prolongeth days. Klaro kayo, no? The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Kanang wicked nga gingon diha katunang mga dili luwas. Huh? So, nganong ma-shorten man? Now, approximately 60% sa kasagaran yod nga mga hinungdan sa sakit sa tawo tungod na siya sa kanang kahadlok, sorrow, kasina, resentment, guilt, hatred, og emotional stresses. So 60% ang hinungdan ang sakit sa tawo hinungdan kadtong mga butanga. And then gidungagan pa sa unsuman alcohol, pag-inom, paghubog-hubog, and then tabako, no? Nya nagtuota nga kung naata ani dito makita ta astig kay ta. Nya makita na to rito sa Hinebro San Miguel nga dako keng model gaana sa ni Lucifer ba ang anghel ba giana gibangkaw. Nya nagtuotag ka tong anghel kita ritong gibangkaw sa anghel nga perting nawanga. Huh? So mas shorten pag yun ang kinabuhi ni ana. Amen. Okay mo lang tawon karon sa sigarilyo gali na mga picture dira nga nangaunsa man ang mga nawong. Resulta sa anang mga butanga pero ang tao dili lang gyud gihapon. Maura yun gihapon. Ano man, walay kahadlok diha sa Dios. O bisan na lang mahadlok ng picture God. Kamo na paingnan. Huh? And then, naman to. Okay. And then, which is, mas ma-shorten pag tungod sa tabako, alcohol, o immorality. Amen? Immorality. Unsa man ay makuha nimo diha kanang sakit nga AIDS. AIDS. Manghilabot kag pagkalain. And then we can see that a life lived in the fear of the Lord with obedience to His word will result in a much healthier existence on this earth. Amen. Kanindot anang kinabuhi nga naa diha sa Ginoo uban ang pagkahadlok sa Dios. Amen. Healthy existence ba? No? Walay kanang nindot ba? Amen? Nabitaw contest sa matag country ba? Patigulangay. Sa China, gipagawas, tigulang na yun. Ga-wheelchair na. Manong, pila may edad ni mo? 80. Unsa may sikreto ni mo, Manong? Okay, ato ang gibisaya kay di man ta kabalo check. Unsa may sikreto ni Manong? Lugaw. Lugaw sa buntag, lugaw sa udto, lugaw sa hapon. Sunod, Amerika. Amerika na pod. Tiguang na gyud. Giagak na. Manong, unsa may sikreto nimo? Utan sa buntag, vegetarian man. Utan sa udto, utan sa hapon. Amerika. Pila edad ni Manong? 90. Alam mo pasar ni. Daog siguro ni haungan ang China. Sunod, Philippines. Di man gini papil din ng Pinoy. Wa na. Gikarga na kung si tahanan ng kuan. Kanang murag katri ba sa bunay. Gidayungan na. Abasa kay mao na. Gidayungan na.
Tiguang na kayo. Muragwate na layo kapirma sa lawas tungod sa katiguang. Manong, tiguang na yun kay nahaungan ang pagkatiguang sa China o Amerika. Manong, pila may edad mo man. Manong, unsa man na sikreto ni mo nga nung tiguang naman kay ka? Kuan. Anak na ko. Unsa man sikreto daw ni mo? Tanduay sa buntag. Siyabu sa udto. Mariwana sa hapon. Ha? Maunang katiguang nga. Anyang dagway. Pila man na inod ni mo, pila man na edad ni mo manong? 24. Mauna yung resulta. Pero ang kinabuhi nga naa diya sa Dios uban ang pagkahadlok, healthy existence. Amen. Kabisag tiguang na lang edad, matanaw lang gyapon. Amen. Pero itandi nang naong sa mga nagtuo kag sa manipila edad mo brad. DC pa pero wa na tiguang na kinawong na ingon nag 30. Ano man tungod sa bisyo. Nang matay og sayo kay nga naman tungod sa bisyo. Walay kahadlok sa Ginoo. It prolongs life. Amen? Unsa ba ang pagkahadlok sa Dios? It prolongs life. Okay, sapit ang oras na. First point para bata. Okay, ikaw pat, it produces a sense of security. Unsa may buot pasibot niya na mabinantayon. Amen? Kinabuhi nga naa sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Now, in Proverbs 14 verse 26, ingon ang Biblia, in the fear of the Lord is strong confidence, and his children shall have a place of refuge. There is safety in the hand of the Lord. Amen? In Proverbs 14 verse 26, the fear of the Lord is the fountain of life. Unsa kanindot no, abundansya ang kinabuhi nga adunay kahadlok diya sa Ginoo. Adunay panalangin, hayahay ang kinabuhi nga anaa diya sa Ginoo bisan tuod na pagsulay pero malipayon tungod kay ana ay Dios. Amen? Pero ang walay kahadlok diha sa Ginoo, walay pagrespeto sa Dios, walay pagtagad sa pulong sa Ginoo unsa man, litag sa yawa mao'y paingnan. Amen? To depart from snares of that. In Psalm 34 verse 7, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. Adunay proteksyon sa Ginoo kadtong mga anak niya nga nagmahadlokon diha kaniya. Pero katong walay kahadlok sa Dios, kwaon lang ang adlong Domingo kay magsuroy-suroy. Og unsay mahitabong nga daotan, pasangin lang ding Ginoo manggod. Pero pagpili ba na nimo kay gikuha nimo ang panahon nga para sa Dios? It produces a sense of security. Ikalima, unsa ba ang pagkahadlok sa Dios? Okay, ikalima. It brings great blessings. Amen. Kinsay gusto panalangin? Say amen. Gamay ra. Salamat nga kitara. Ang uban di ay. Kinsay gusto panalangin? Say amen. Okay, now, it brings great blessings. Now, unsay gingon sa Biblia? In Proverbs 22 verse 4, by humility and the fear of the Lord are, unsa man, riches, honor, and life. Inana kanindot ang adunay pagkahadlok diha sa Dios. In fact, imong lantawon from verse 1, starting from verse 1 sa Proverbs 22, giisgutan diha, good name. Maayong ngalan, pasabot, adunay nindot nga testimony. Gipreserba nimo ang imong ngalan nga dili mahugawan. Mas labaw pa sa bahandi kining mga butanga. Unsa man, kanang maayong ngalan nga makita nimo sa verse 1 in Proverbs 22 verse 1. Dayon pagkauman pagtuo nga diha sa Dios, pagtuo nga natago diha sa Dios, mas labaw pa kana sa bahandi niining kalibutana. And then ikatulo, which is humility and fear. Mas labaw pa sa bahandi niining kalibutana.
Amen? Kay kung mag-unaho na to ang bahandi nining kalibutan na without the fear of the Lord, kita may kanunay mag-apas. Apa mo diha? Kita may kanunay mag-apas. Pero kung unaho na to ang pagkahadlok diha sa Dios, riches and honor and life will follow. Amen? Maunay proseso sa Dios na paglakaw nga mapahiubsanon og adunay pagtahod sa Dios og pagsunod sa iyang pulong nagdala og panalangin sa atong kinabuhi. Amen? In Proverbs chapter 19 verse 23, unsa gingon sa Biblia, the fear of the Lord tendeth to life. Ang pagkahadlok sa Dios nagapaingon sa kinabuhi. Adunay katagbawan sa kinabuhi. And he that hath it shall abide satisfied. Amen? Ang adunay kahadlok diha sa Dios, unsa man? Adunay katagbawan sa kinabuhi. He shall not be visited with evil. Kanindot anak paminaw, no? Walay dili duawon og dautan. Kaya naman, una sa atong previous nga punto, it produces a sense of security. Nagapaingon sa kinabuhi, adunay katagbawan sa kinabuhi ang Kristohanon, ang Kristohanon nga nagmahadlokon diha sa Dios. Amen? Now, the person who chooses to walk in the fear of the Lord can rest assured that this decision will bring great blessings into his life. Kanang desisyon mo karon nga moalagad ka sa Ginoo, nisimba ka, nagdala ka na og dagkong panalangin sa atong kinabuhi. Amen? There will be spiritual riches beyond belief. Unsa man ang spiritual riches? Peace, joy, hope, security, promises of God, presence of God nga dili mapalit og kwarta. Unsaon ta man ang daghan kag kwarta, daghan kag bahandi, pero wala tay kalipay. Unsaon ta man ang daghan kag bahandi, nya pagkatulog nimo, permente kang kuyawan kay basik tulison. Pero ang naa diya sa kahadlok sa Ginoo, bisag way kwarta, hagok. Bisag way sudan, amen. Samot naghumba, no? Kanindot ana, oy lami pagsudan, naapas kabubuton sa Ginoo pag kanindot sa kinabuhi, matagamtamag yun nato ang pagpanalangin sa Ginoo materially. Usahay ang na-recognize na nato, Lord, salamat ni ining cellphone nga gipanalanginan ko nimo, pero wala nato na-recognize nga ang panalangin dahil sa Ginoo nagsugod na sa kitagaan taniyag kalipay, kalinaw, comfort. Amen? Nga bisan todo wala ta natulog og aircon pero bugnaw. Daghan naglamok pero magmuskit lang. Comfort. Amen? Mauna ang kinabuhi nga naa diha sa pagkahadlok sa Ginoo. Pero kung wala ta sa kahadlok sa Ginoo, wala tay pagrespeto diha sa Dios, lisod ang kinabuhi. Amen? Lisod. There will be honor from the Lord and there will be abundant life. In John chapter 13 verse 10, the fear of the Lord produces the greatest possible life that any person can ever live. There is no better life upon this earth than a life live in the will of the Lord. Amen. Maswa pa'y labang kanindot ang kinabuhi nga naa diha sa Ginoo. Uban ang pagkahadlok diha sa Dios. Amen. And then number two. Okay, number 2. So unsa ba ang pagkahadlok sa Dios? Kumato itong 5 ka punto. And then number 2, nganong magmahadlokon man kita sa Dios? Nganong magmahadlokon man ta? Hindi lang di ay. Nganong magmahadlokon man ta? Ingon ang Biblia in Revelation chapter 15 verse 4. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou art unholy. For thou art holy. Okay? So letter A, tungod sa iyang mga dako o kahibulungan nga mga buhat. Nganong magmahadlokon ta sa Dios tungod sa mga gibuhat sa Ginoong mga dagkong butang kung lamang tawo imong lantawon sa Biblia ba? No? In Joshua chapter 4 verse 23,
For the Lord your God dried up the waters of Jordan from before you until you were passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which He dried up from before us until we overgone over. So kaninga time mao ni ang kitong 12 stones nga memorial ngadto labi na sa ani nga time nakatabog sila sa Jordan nga gipauga sa Dios, the same nga gibuhat sa Ginoo sa Red Sea. So ingon si Joshua, pagkuha mo 12 matag tribe magkuha usa ka bato, ibutang nato dito sa tumoy aron inyong mga kaanakan mungutana nganong naani remembrance na isa gibuhat si Ginoo nga rik nato the same nga gibuhat niya sa Red Sea. Aron in verse 24 that all the people of the earth might know the hand of the Lord that is mighty. Ang makaingon ang mga tao bang grabe gid ang gibuhat si Ginoo no? Grabe gid ang mga kahibulungan nga buhat si Ginoo. And then that ye might fear the Lord your God forever. Amen. Aron magbaton sila pagkahadlok diha sa Dios. Kano man kinakita nila ang kahibulungan nga buhat si Ginoo sa ilang kinabuhi. Amen. Now, ang Dios makahimo sa pagpanalangin o bisan sa mga kahibulungan nga butang sa atong kinabuhi. Pero kung kana nga panalangin nga naa nimo karon mudala na nimo palayo sa Dios, ang Dios adunay gahom sa pagkuha niana. Manang be careful. Manang ingon ng Biblia, the more ta nga gipanalanginan sa Ginoo, the more ta nga mo humble down sa tuwang kaugalingon. Amen. Why? Ang Dios naa siya mga kahibulungan nga butang nga gibuhat sa in the Old Testament, New Testament. Pwede siya nga makabuhat og kahibulungan nga mabutang sa tuwang kinabuhi karon. But kung imo lang tawon, kung gipanalanginan na sa Ginoo ang iyang mga kanakan, pero kung kana nga panalangin mao na mo dala palayo ngadto sa pagpangalagad sa Dios, ang Dios adunay gahom sa pagkuha niya na. Siya go'y gahatag. Pero kung nakita niya nga di nakapiyalan, kwaon na balik. Ihatag to ni ngadto sa mas angayan pa. Amen? Now, nganong magmahadlokon man kita sa Dios tungod sa iyang mga dako o kahibulungang mga buhat. Number two, letter B, tungod kay siya ang atong amahan. Amen? Humani mo gidawat si Kristo Hesus sulod sa imuhang kasing-kasing atong hinumduman nga ang makaluwas nato dili atong maayong binuhatan. Dili ang baptist, dili ang relihiyon. Humani mo gidawat si Kristo Hesus sulod sa imuhang kasing-kasing, dili relihiyon ang imuhang gidawat. Unsa man si Kristo Hesus, si Jesus Christ. And that moment nga gidawat nimo si Kristo Hesus, ingon sa Biblia in John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, apan sa kadaghan nga midawat kaniya, lakip na kaato nga midawat ni Kristo Hesus, to them give He power to become the sons of God. Brad, ka naman siguro nga sons of God, Brad, anak sa Dios, gariper man siguro ni Kristo? No. Gariper na katong mga nagdawat ni Kristo Hesus, which is gi-adapt ngadto sa pamilya sa Dios. Amen? Nasabtan ba? Sons of God. Lain na nga verse nga gingon dito sa John chapter 3 verse 16 nga gihatag niya ayang bugtong nagpakatawo nga anak nga mao si Kristo Hesus. But in the moment nga gidawat nimo si Kristo Hesus sulod sa imong kasing-kasing, nahimo tang anak sa Dios. Gi-adapt ngadto sa iyang pamilya. Mo nang gingon diha nga unsaon ta man ang religion without the relationship diha sa Ginoo. Nganong magmahadlokon man kita sa Dios tungod kay siya ang atong amahan. Ang amahan adunay katungod sa pagkastigo sa iyang anak. Dili ka makakastigo sa imong anak sa imong silingan. Dili ka makabuhat ni anak. Pero ikaw nga anak nimo na nakakatungod nga makastigo kung magpabadlong. Kung mo disobey. Kung wala na respeto ba. Muna nga diri raman taman sa sulod na pud nga higayon na ato ning padayonon. Okay, so mag-pray ta. Lord, salamat sa imong pulong. I pray ka mag-bless ni ato sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.